be the same. We'll never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Oh, 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 oh. The fight is now over, war has been won, the power of your name. Jesus the Christ has made us alive, we'll never be the same. We'll never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Oh, 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 what a sacrifice that you laid down your life to save a sinner's heart like mine. I surrender all to you, my God. Hallelujah, hallelujah. What a sacrifice that you laid down your life to save a sinner's heart like mine. I surrender all to you, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to your name. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Oh, 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 come on, give him praise. Yes, the Lord, all that we are for the glory of your name, all that we are, O Lord, for the glory of the one who gave his all for us. Amen, church. God deserves the highest of glory and honor in this place. So come on, let's continue to worship him with our all. Kasi binigay ng Diyos yung buhay niya para sa iyo, kapatid. And He is calling you. If you want to experience that kind of life, that you offer your life, your all to Him, you need to experience the love of Christ in your life. Jesus is calling you to come and taste and see His love, His goodness.
lalabas. To you and me, kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise you in this place, Panginoon. Wala kang katulad, O Lord. So to you alone, be the glory and honor and praise that you alone deserve. Hallelujah. His love for me never runs out. Come taste and see that the Lord is good. He's always good. Yes, you are, Lord. Thank you, Jesus. Come now, drink and be satisfied. Forgiveness overflowing. Come now and drink, and you will find He's always good. God, you're always good. Just one
you change our hearts. Oh, oh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, I'm forever changed. Just one word, just one touch from you, and I believe, yes, Lord, that you love me and you are for me, and you hold nothing back from me. Just one word, just one word, just one touch from you, and I believe that you love me and you are for me, and you hold nothing back from me. Just one word, just one word, just one touch from you, and I believe that you love me and you are for me, and you hold nothing back from me. I'll never walk away the same. I'll never walk away the same. My heart forever rearranged by your love, by your love. I'll never walk away the same. I'll never walk away the same. My heart forever rearranged by your love, by your love. I'll never walk away the same. I'll never walk away the same. My heart forever rearranged by your love, by your love. For the last time with faith, let's declare. I'll never walk away the same. I'll never walk away the same. My heart forever rearranged by your love, by your Church, let's give it up for Jesus. In the only name of Jesus, be lifted up for the life that He gave for you and me, for the life that He envisioned for you to live for His glory. Come on, give it all for Jesus. God deserves it. God deserves the best. Open our
Let hope rise, and darkness tremble in your holy light. Let every eye will see Jesus our God, great and mighty to be praised. God of all days, glorious in all of your ways. Oh, the majesty, the wonder and grace in the light of your name. Let hope rise. Come on. In darkness tremble in your holy light. That every eye will see Jesus our God, great and mighty to be praised. You're the God of all days. God of all days, glorious in all of your ways. Oh, the majesty, the wonder and grace in the light of your name. Let hope rise, the darkness tremble in your holy light. That every eye will see Jesus our God, great and mighty to be praised. Lord, worship Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord, that you are the God that we worship. Lord, you do not allow us, O God, to live this life in mediocrity, Panginoon, but in greatness. For you are also great, O God. You have won the victory for us. So here we are with everything. We will praise and worship you. Thank you, God. We thank you, Jesus, that in you nothing is impossible, O God. That in you, O God, possibilities are open. With everything, we will shout for your glory. With everything, we will shout for your praise.
Amen. Church, what is worship? Well, pwede po nating sabihin, no, kung sisimplihan po natin, worship is 2 words, no? With everything. Yun po yung simpleng definition po ng worship, na ibig sabihin, sa lahat, whether ikaw ay tingin mo sarili mo malakas, mahina, no? May kaya o wala, may pinag-aralan o wala, mataas o mababa, no? Ang worship ay yung pagbigay ng lahat-lahat, no? Ng anong meron po sa atin, no? Yun po ang worship, no? God is not looking at how much you have, no? But God is looking, pagdating po ng worship, how much is left, no? May natira po ba? Na? So maganda po i-reflect po natin sa taong ito, itong 2023 po ba, na? Sa lahat ng aking pinagdaanan, sa lahat ng mga challenges, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga hinagpis, sa lahat ng mga tagumpay, no? Naibigay ko ba yung everything ko sa Panginoon? That's a good question. Na? Magandang i-reflect lang din po natin yan. Na? Nabigay ko ba yung everything ko, yung best ko, yung all ko para sa Panginoong Jesus. But at the same time, sinasabi ng inyong pastor, madalas sa inyo, we need to preach the gospel to ourselves every day. Na? So ano po yung gospel? Yung gospel ay hindi po giving God everything. That is worship. Na? Pero that is not the gospel. What is the gospel? The gospel is this. We need to be reminded, Jesus is our everything. Yun yung gospel. Amen? From the gospel comes our worship. Pero hindi ka pwede mag-worship na hindi mo alam yung gospel. Diba? Kasi pag hindi klaro sa yung gospel, baka ang tingin mo, baka yung worship, yun yung gospel, baka maligaw po tayo. At iniisip natin, naku, hala, diba? Hindi ko nabigay yung best ko sa Panginoon this year. Nakakahiya. Diba? So, hindi ako mag-church. No, hindi ako magpe-pray. No? Kasi nahihiya ako sa Lord. Kasi this year, hindi ko nabigay yung best ko sa Panginoon. No. Hindi po ganon. Ha? Maganda mag-evaluate. No? Kumusta nga po ang worship natin. Yeah, tama po yun. Hindi po mali yun. Ha? Tama nga naman na mahalin natin ang Diyos with everything, with all our heart, mind, soul, and strength. Pero we must always remind ourselves that is not the gospel. No? The gospel is not about what you can give to God. The gospel is about what God has already given to you. Kaya napakagandang reminder ang Christmas. Amen? Christmas is about Jesus na siya yung greatest gift ng Diyos sa atin. Emmanuel, na God with us. Amen? So church, have you preached the gospel to yourself lately? Have you reminded yourself of the gospel lately? Na baka mamaya worship tayo ng worship na hindi klaro sa atin yung gospel. Na i-clear muna natin, Jesus is our everything. He is our greatest treasure. Na? And when we remind ourselves that He is our everything, from there, dyan manggagaling na now we can give Him our everything. Pero pag hindi mo na klaro na we love because He first loved us, naku, mauwi po tayo sa guilt and shame, sa condemnation, at hindi po grace. The gospel is always grace, that we love because He first loved us. How many of us need to be reminded of the gospel today? Amen? That Jesus is your everything. Binigay niya muna yung lahat-lahat niya para po sa atin. Hindi para to bring more guilt and shame to us, kundi because that is how God loves. Hindi marunong magmahal ang Diyos ng kapiranggot. Hindi marunong magmahal ang Diyos na kalahati. Hindi marunong magmahal ang Diyos na hindi po buo. And from that love we receive. At pag ni-receive natin yung grace ni God, grace for our sins, grace for our shortcomings, grace sa mga, sabihin na natin, mga broken promises, unfulfilled potential itong taong ito. I'm sure lahat naman tayo, wala naman siguro na buhay ng perfecto. But from there, at nanggap natin yung everything ng Panginoon, ang kanyang kapatawaran, ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang presensya. Bagamat hindi po tayo karapat-dapat, pero dahil binigay po niya ito, wala po tayong ibang gagawin, kundi tanggapin po ito. And then, from yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili, ng kanyang buo sa ating sarili, dyan po tayo magiging buo at yan yung best chance po natin na makapag-worship ng buo rin. Can I have an amen, church? Pwede po ba natin palakpakan ating Diyos na laging tapat, laging buo, laging pag nagbigay, pag nagmahal, ay laging lahat, with everything. Amen. Okay?
Pray po muna tayo, ha? Kaya pag nag-worship po tayo, even kahit kumakanta tayo ng ganun, at tama lang na passionate tayo, no? Nakita natin sa worship team natin, we're passionate. Pero when we're singing that, I hope we're singing that, Lord, with everything. Hindi mo pinagmamalaki kay God yan, ha? Amen? Kasi wala po tayong pagmamalaki sa Diyos. Amen, ha? Kundi, even when we're singing, Lord, with everything. Sana nga, with everything. Pero Lord, kung meron man ako nabigay na everything, yan ay dahil lamang po sa biyaya ninyo. Amen? Sa grasya po ninyo. Kaya habang kinakanta mo yan, hindi yabang, na kundi humility and gratitude. Di ba? Na Lord, hindi po ako magagawa po ito kung hindi po kayo ang unang nagmahal sa akin. Amen. Okay? Sige po. Come on, let's just come and come before the presence of the Lord. Sabi po sa Bible, mga kapatid, enter into His throne of grace with boldness. Bakit daw? So that we can first receive, mamaya na yung gift, ha? But una, ano ba yung pinakakailangan ng tao? So that we can receive, sabi sa Hebrews, grace and mercy. Yan, grace and mercy. Come on, baka kasi mamaya nagpapatuloy po tayo, nandito po tayo, makikinig po tayo ng salita ng Diyos, pero hindi pa po natin na-deal, no? Yung guilt, yung shame, kailangan, ano na po yan, ha? Maalis na po yan, matanggal na po yan. No? Palinis na po natin yan sa Panginoon. So come on, no? Hindi na po natin tatanungin, how long has it been since your last quiet time? Hindi na po natin tatanungin, how long has it been since you last prayed? No? How long has it been since you were last intimate with Christ? Hindi na po muna natin tatanungin yan. Kundi ang ano po muna natin, invitation. Christ is inviting us into His throne of grace. Tandaan natin, yung trono na yan, no? Punong-puno ng grasya. Undeserved gift. So lapit lang muna tayo, mga kapatid. Come on, come into His throne. The God who has given us His everything. No? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Sabi sa Romans, if God gave His Son for us, what else will He not give for us? Amen. No? Pero yan po muna, tumanggap muna kayo ng Christmas gift ninyo. Amen? Ha? Baka naghahanap tayo ng mga gift sa mga kaibigan, sa mga pamilya. Pero tumanggap ka na ba? Tinanggap mo na ba yung gift ng Panginoong Diyos? And for those, even for those of us who are already Christians, alam ko, tinanggap niyo na si Christ as Lord and Savior. Pero, when was the last time lumapit ulit tayo sa throne of grace to receive grace and mercy? Amen? So come on, just come to God right now with all of our sin, with all of our shame, with all of our quote-unquote failures. Ilapit natin, ilatag natin yan lahat sa paanan ng Diyos. Nothing to prove, nothing to boast. Hingan lang natin ng tawad. At hingin natin yung dugo ni Kristo that will cleanse us once again, purify us from all unrighteousness. Amen? So come to the throne of grace right now, receive forgiveness, receive grace, receive mercy, and receive fellowship. Amen? Receive fellowship. Ayaw ng Diyos, nagsasamba ka ng malayo. Gusto ng Diyos, kung sasamba ka na lang din, yung malapit na. So lumapit daw po. Come boldly nga daw eh. Now come boldly into the throne of grace. Lord, even as we sang the song with everything, we do not sing that with pride or with arrogance in our hearts. We sing that with gratitude. Knowing that, Lord, You were the first who gave Your everything. You gave Your Son for us. And if You gave Your Son for us, what else will You withhold from us? Pakabuti ng aming Diyos. You are a gracious and generous God. Lord, sa totoo, yung sasabi nila sa mundo, sana araw-araw Pasko. But for a Christian, totoo namang araw-araw Pasko. Kasi araw-araw, we receive grace and mercy. We receive Your unfailing love. We receive Your mercies that are new every morning. New every morning. Thank You for Your loving kindness. Thank You for Your hesed love for us, Lord. Undeserved, but Lord, it is when it is poured, it is full to the brim. Kaya God, kami po ay lalapit ulit sa inyong presensya, hindi lang po ngayon, but araw-araw sa buhay po namin, in success or in failure, Lord, we offer everything to You. And Lord, gusto nga po talaga naman namin, mag-grow naman talaga sa worship. At from grace, as we receive Your everything, may it be, Lord, that we are now able to also give You our everything. At Lord, magsimula po yan sa araw na ito. Our time, our attention, our focus, bigay po na muna namin sa inyo.
Lord, alay namin sa inyo. At even mga ikapo namin, mga tithes, mga offerings namin, we offer them to you. Let it be our everything. Kung magsasamba na lang din po kami, we want to give it our best. Kasi deserve ninyo nothing but the very best. Okay, maraming salamat po, O God. Receive right now, Lord, everything. Literally everything. All the glory, all the honor, all the praises, and all these things we ask and we pray in Jesus' name. At lahat ng mga tumanggap ng everything ay magsasabi ng isang malakas na Amen and Amen. Thank you, Lord. Come on, isang malakas. Isang everything na palakpak sa ating Diyos na buhay. Come on. Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Amen. Okay, you may be seated. Wow. Okay, gusto ba ninyo i-greet muna yung mga katabi po ninyo? Amen? Okay, happy birthday kayo dyan. Amen. Okay, hindi, tapos na yung Merry Christmas. Di September pa, nag-greet na po tayo ng Merry Christmas. Wow, again, we welcome everyone to our Horizon QC 10 a.m. experience po. Amen. Okay, so kunin muna ninyo yung mga seat na kung ano yung mas malapit sa stage, ha? Para mamaya kung meron pang mga hahabol. No? Our kids are upstairs, no? They're having their own Christmas gathering, their own Christmas service. No? So, pagpalain din po sila ng Panginoon. Amen. So, are you ready for the Word of God this morning? Pero hindi po muna. Okay. Meron po muna tayong, hindi na natin sasabing bisita, no? Sabihin na lang po nating kapamilya na matagal po hindi natin nakita. No? So, Horizon, bago ko introduce mamaya ang speaker natin, no? Our missionaries from Taiwan, no? Brother Jason and Sister Adora are here in the house. Pwede po ba natin silang palakpakan? Amen. Mga partners po natin sila, no? Isa po tayo sa marami nilang mga partners, no? At I think Brother Jason is going to share, right? So, bigyan mo muna natin floor kay Pastor Jason. Ikaw ba mag-share? Sige, ikaw na lang, ha? Okay, so they're going to share. So, missionary po natin siya sa Taiwan. Marami siya mga partners din po from every nation. But he's also here para magbigay ng update po sa atin. So, Horizon Champs, welcome po natin. Let's give a warm welcome to Pastor Jason Yu. So, Jason, nice to see you. God bless. Good morning po to everyone, and it's great to be back. Tama nga po yung sabi ni Pastor Manric kanina. It's been almost 4 years since we last visited this place. Kaya maliliit pa yung mga kids namin nung bumisita kami dito. But because of the pandemic, we're not able to go back home. Actually, this is also the first time that the kids will celebrate Christmas here in the Philippines. And I would like to thank Pastor Manwick for giving me this opportunity to share what God is doing, or what God has done and what God is doing in the nation of Taiwan. And again, I would like to thank Pastor Manwick and would like to thank all of you for praying with us and for partnering with us. And a while ago, we were singing about the song that one touch, one word, and my life will never be the same. And that is our hope and that is our prayer. That's why we are going out there to the nations to be able to preach the gospel, because we believe that when God touched a person and when the word of God penetrates their heart, their lives will never be the same. So I hope that this update will actually inspire and encourage everyone to go out there. Because nakita ko din kanina yung pioneering, di ba? It's the time, and I think that the theme for this year is actually pioneering. I hope that this will also be an inspiration, encouragement to go out there and start the work wherever God has placed you. So just for an update, I would like to invite everyone to watch this video.
Taiwan, which is Kaohsiung. And when it was 2016 when we first arrived there, and pagdating po namin doon, si Sarah, yung panganay po namin, is just 1 year and 2 months old. Then Adora was still pregnant that time, 6 months pregnant. And then pagdating namin po doon sa Kaohsiung, we don't have any contacts, but by the grace of God and with the help of the short-term mission teams who went there, we were able to establish our presence in 2 major universities, which is National Sun Yat-sen University and Kaohsiung Medical University. And slowly from there, we were able to gather contacts, and slowly we gather in our home. Then as God grows that, lumipat po kami sa park naman kasi nahaharang na po kami, naki-question na po kami ng mga guards bakit lagi may umaakyat doon sa bahay namin. So we started meeting in the parks, but pagdating naman po sa park, syempre ang consideration naman minsan maulan. Minsan sobrang init. So we moved from park to the coffee shop, and then from the coffee shop to a game board shop. And nakakatuwa nga po because there was a time that a person went in to the game board shop, and then pagdating po doon, nag-a-ask siya, eto na ba yung church? Kasi nagwa-wonder siya because it's a game board shop, and eto yung nasa Taiwan po kami, and pagpasok niya po doon, may mga mahjong tables. So nakakatawa lang kasi may mga mahjong tables, and the reason why we still gathered there because of our heart to gather and to study the Word of God and to worship together. So yun. And sa kaka-move po namin, God birthed in our hearts to pray and to believe God for a venue, to be able to rent a venue so that we can gather every Sunday and worship together. And true enough, God answered our prayer. 2020, we were able to rent a place, and we all know naman that it was also 2020 when the pandemic hit. And alam niyo naman na Taiwan din is very strict in terms of the mga restrictions. And that allowed us actually to be able to still gather because of our number and considering the ratio ng number ng tao at saka yung space. We were able to still gather all throughout those pandemic season. So that church became a refuge for the students that we are also reaching out. And before I move to this, isang testimony lang po dun sa mga student. We were able to because we are reaching out students from National Sun Yat-sen University, and meron po kami isang na-reach out doon, which is she's taking up her PhD, and alam naman natin that sobrang stressful, and because of that she got depressed. And she reached the point of wanting to commit suicide. But we are thankful that God used us, God used the church to become a refuge, and we were able to minister to her. And right now, she's back in the province, and she's now teaching, and she's now serving in the church right now. Then again, God had different assignment after serving for 5 years in Kaohsiung. God moved us to Taipei. This is an effort to consolidate all the team's effort to strengthen the church right now in Taipei. So right now, we're there, and that is actually our team, and we have 2 congregations. One is the English or the expats, and the other one is the Chinese congregation or Taiwanese congregation. And like what Jesus is doing, right? He has a follower, he has crowd, but we are focusing on, he also focused on his disciples. So that's also what we are doing. We're focusing on the discipleship, discipling people. So we're focusing on the husbands group, the pre-believers, and those people who are already attending the church for quite a long time. So it's like a coaching group. And then, of course, we're focusing also in the preaching of the word, prayer, and the kids' church, kids' ministry. Because we believe that when we focus on the next generation, diba, we will be able to, as we reach the next generation, we will be able to reach a nation. Yeah. And lastly, I want to focus on this. This is also a testimony of the sovereignty of God.
And it is also a testimony that our labor in the Lord is not in vain. I think we can go to the last slide. Oh, the second pala, sorry. Second to the last. Yeah. In the first picture on the upper right side, these are the students that we reached out in Kaohsiung. So we got connected with them when they were still second year college. But right now, they already graduated, and they are already working as one of them is already a doctor, and another one of them is already a dentist. And one is already saved. He already received Christ as his Savior. And then the other one, we are still reaching out to him. And amazing lang, diba? From Kaohsiung, southern part of Taiwan. And then after several years, we met them in Taipei. And this is just amazing because we can just see that the sovereignty of God. And it's really true that our labor in the Lord is not in vain. That's why I want to encourage everyone that let's not get tired and weary of doing good, because in time, we will reap the harvest. So let's just continue on sowing the seeds. To even here right now, right? I'm sure you are also reaching out to different individuals. And just remember that your labor in the Lord is not in vain, and let's not get tired and weary of doing good, because in time, we will reap the harvest. So let's just give all the glory and honor to God. Okay, can we pray for Jason? Hey, Adora, come. Pray lang po natin yung mga missionaries natin, ha? Are your kids here? Oh, wala. Sa taas. Okay, enjoy din sila. Anong name ng two daughters again? Sarah and? Grace. So, gaganda ng mga pangalan, ha? Okay. So, anong plans niyo after this, Jason? Kailan kayo babalik ng Taiwan or ano? January 8, we'll go back. So, January 8, next year na. Oo. So, stay muna kayo dito. Okay. Sige, let's pray for them, no, na yung patuloy lang sila sustain ng Lord habang dito sila, ma-maximize nila yung oras nila at saka yung makapagpahinga, no, touch base, no, sa mga friends nila, supporters, no, churches, ministries, no, na partners din po nila. At patuloy sila i-sustain ng Panginoon. Hindi na ninyo tatanong, ang Taiwan po malapit sa puso ko kasi I stayed in Taiwan for 2 years. Noong 95, 96, binata pa po ako noon. So, kaya familiar ako sa mga Kaohsiung. I stayed in Taipei, yung capital. Kaohsiung is like tama ba sabihin, parang equivalent niya ay parang Cebu. Parang gano'n, parang siya yung Cebu ng Taiwan. Doon yung madaming factories, di ba? Kaohsiung. So, yun. So, naikot ko na rin yung buong Taiwan. No? And looking forward na bumalik doon someday, kahit na bisita lang. No? At kung nandun kayo, maybe we can touch base, no? Pag nandyan tayo. Okay, so let's pray for Jason and Adora, no? And their even 2 children sa taas daw sila, no? Si Sarah at saka si Grace, na they will also grow up, no, in the fear and knowledge of our Lord Jesus Christ. Okay? Sige po, let's stretch forth our hands. Let's pray for our missionaries. Lord, sabi po ninyo sa inyong salita, how beautiful are the feet of those who bring good news. So Lord, napakapalad ng paa ni Jason at ni Adora. Dahil Lord, sila po ay mga lingkod ninyo na specifically nga po, going to the nations to spread the good news of the gospel. Lord, may you bless not just their feet, but also the work of their hands. Multiply po ninyo ito as they seek to make disciples of all the nation. But Lord, above all else, always guard their heart. Lord, Jason and Adora will always walk in integrity, purity before you, intimacy also, Lord, and even their marriage, Lord. Protect their marriage, Lord. Gawin din po ninyo silang malapit sa isa't isa. Always cause them to be one sa lahat ng mga bagay, Lord, sa mga important hanggang sa mga minor na mga decisions sila sa pamilya. Lord, lagi nilang isik ang wisdom ng Holy Spirit para, Lord, lagi pong may alignment sa gawain po ninyo, yung ginagawa din po nila. Bless, Lord, their precious children, their precious daughter, si Sarah at saka si Grace, that they will also grow up
to be champions in their generations, that they too will be used mightily, Lord, to make disciples of the nations. Bless the You family, O God. This is a priestly family na gagamitin po ninyo mightily, Lord, to spread Your word and to make disciples. Lord, ingatan po ninyo sila lagi sa physically, mentally, emotionally, and especially against the attack of the enemy. We declare no weapon formed against them shall prosper. But Lord, You will always cover them with Your grace and with the blood of Jesus Christ. May they always walk, Lord, in the power of the Holy Spirit. Again, we thank You, Lord, for such faithful and fruitful partners. Bigyan pa po ninyo kami ng marami pang opportunity, Lord, to partner with them. Who knows, baka one day send din kami ng team, kahit a short-term mission, Lord, para kami din po mismo matuto sa kanila, ma-expose din po kami, at magamit din po ninyo kami specifically sa area ng missions. Again, thank You so much, O God. We send them off right now with blessings, Lord, that from on high, blessings, Lord, from the Father and the Son and the Holy Spirit. O Lord, all these things we ask and we pray on behalf of Your servants. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Thank you, Jason. Adora. Nice to see you, ha? Okay, God bless po sa inyo. Amen. Okay, so, sino pong sasabay po sa kanila? Amen, ha? Wala may gusto, no? Natanong ko kung may visa ba sa Taiwan. Ang alam ko, wala eh. Ang alam ko, wala. No? Although nung ako pumunta ako, student visa kasi ako, so I think kailangan ko nun. Pero I think ngayon, mukhang wala. Pero pag stay kayo, I think baka may kailangan ng sa mga, syempre, documentation. Na? Yan. So pag-pray natin, marami pang ma-raise si God, no, ng mga missionaries in our midst. Amen? Okay? O pakisabi naman po sa katabi, baka ikaw na yon, bebe. Amen, ha? Kasi nagpe-pray po tayo, madadagdagan na yung flag natin this year. Next year. Sabi kasi natin, medyo after pandemic, natenga rin yung flag natin. Ha? Natigil dyan sa, yung huling flag ay India yan eh. No? India yan. No? So natigil. So right, this next year, we're looking for at least 2 or 3 na madagdagan po. No? And who knows, baka mga locals. Ha? Ibig sabihin, baka taga-Horizon. Ha? Mga homegrown na isesend ni Lord to the nations. Amen. Ha? Meron nga po sa atin, seriously, gusto pumunta ng Pakistan. Hindi, totoo po. No? At gusto niya yung mga mahihirap na lugar. No? Pakistan, Afghanistan. Yung isa dapat ay Uzbekistan. No? Medyo na lang ng pandemic. No? Pero all things work together for good pa rin. Tignan natin. No? Kung i-open pa rin ni God yung mga doors na yan sa mga parang difficult places, no? Pero siyempre kailangan po talaga din ng the light of the gospel. Okay? So that's for the missions part po natin. Okay? So ngayon naman po ay nakita siguro ninyo, nabasa niyo sa announcement natin, no? Meron tayong hindi naman siya bago po sa atin, pero this is her first time to preach sa Sunday service po natin. Amen, no? So tuwing may mga bagong mga umuusbong, no? Mga bagong leaders, bagong preachers, no, na-excite po tayo, na kasi again that is what discipleship is all about, na kasi alam mo kung sinasabi mo nagdi-disciple ka pero 2 to 3 years, 5 years, ikaw pa rin lahat. Ibig sabihin ikaw pa rin lang nagpe-preach, ikaw pa rin nagpapakanta, ikaw pa rin lang wala ka nare-reproduce, teka. Di ba? Discipleship ba talaga yung ginagawa po natin? No? Kasi pag ang totoong discipleship, reproducing po yan eh. No? So hindi ibig sabihin na hindi ka na nagtatrabaho, pero as the time goes by, may katuwang ka na. Yung kinikwento nila Jason, di ba? Na yun, mga nagsimula, mga estudyante. Tapos later, na-meet nila, di ba? From Kaohsiung to Taiwan, yan, doktor na, yung isa, dentista na. Di ba? So yan po ang discipleship. No? May growth, may progress, may bago. No? So pakitanong naman po sa katabi po ninyo, anong bago sa'yo, bebe? Amen, ha? Okay, dapat ang Christian, ang discipleship, dapat may bago, may nare-raise ka eh. May umuusbong, na mga fresh blood, na? So, yan po. Kaya tayo, even sa preaching team natin, gusto natin, dumating yung time, marami pa, no? As we expand also, mag-raise pa tayo ng maraming And guys, to be part ng preaching team, hindi mo kailangan maging pastor. Dito sa Horizon, hindi po tayo yung kailangang pastor. Na? So, basta meron kang gift na meron kang sa Bible, na? Tapos meron kang anointing, of course, to preach, then let us know. Ha? Kasi we are on the lookout for more and more preachers. Ako naniwala ko, you cannot have too many preachers. Na?
And kasi nag-i-spread nga po tayo, nagmumultiply tayo, so kailangan natin ng marami pang mga leaders. Okay? So it's my privilege to welcome. Pag-pray ko na rin po siguro siya, first time na ngayon lang. No? Pag second time ko na siya pagpe-pray. Bahala na siya sa buhay niya. Matanda na po siya. Pero dahil first time, welcome po natin si Pastora Shenova to come. Kailangan ba niya ng ano? Okay. Anak, tanda mo yan yung ganyan. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan, pag first time. Pag second time, wala na. Oo, ha? So, ano mo na ngayon, i-treasure mo na kasi hindi na mauulit. Ang ano natin, sana all, diba? Sana laging ganyan, pero hindi. Ngayon lang yan. Amen, amen. Diba? Okay, pagpe-pray kita, Pastora, ha, na gamitin tayo ng Panginoon mightily, na may the words of your mouth and the meditation of your heart be pleasing unto the Lord. Amen. Okay? Pray natin ang Pastora po natin. Let's pray. Father, thank you, Lord, for raising new pastors, new preachers in our midst. I think patunay po ito na talaga nagwo-work ang discipleship. Kasi kung walang umuusbong, walang lumilitaw, walang bago, baka nga i-check lang ulit namin kung discipleship ba yung ginagawa namin or effective ba yung discipleship na ginagawa namin. For thank you, Lord, for raising Pastora Shenova for such a time as this. Lord, tiwala kami na hindi lang po siya nandito para magsalita, kundi nandito siya kasi may mensahe. Meron pong word na galing po sa inyo. And Lord, yung prayer nga po namin is may the meditation of her heart and the words of her mouth first be pleasing unto you. And then, Lord, may it please you to multiply it. Use it, Lord. Plant it in our hearts. And kami naman mga listeners, cause our hearts to be good soil. Gusto po namin, Lord, may bunga ang inyong salita sa buhay po namin. May pagbabago po sa buhay namin after listening to your word. So God, anoint your servant. Lord, I pray she will forget about herself, focus on the glory of God, focus on the word and the message that you have given to her. Speak, Lord, from the burden that you have placed in her heart, specifically for this very message. And Lord, every time may tumatayo po rito, men or women of God, preaching the word of God, we are declaring we will never be the same in Jesus' name. And all of us would say, amen and amen. God bless, Pastora. Ayan. Salamat po tayo sa opportunity, sa trust po ninyo. No? Hindi lang po kayo, but even the pastoral and the preaching team. So yun, good morning po sa ating lahat. Ayan. So, okay, so ayun po. No? So I'm so grateful po no, na yun nga, itong privilege na binibigay po sa atin ng Lord no, through our senior pastor and of course the pastoral team. Napakabilis po ng panahon no, and it's already 3 Sundays to go, including today. Ayan. So, kamusta ba ang ating 2023? So, hindi ko po alam kung ano po ang mga pinagdaanan ninyo no, for this year. Pero the fact na nandito ka right at this moment, ibig sabihin, hindi pa po tapos ang Lord sa buhay mo. Yes. Can you encourage the person beside you? Can you tell to the person beside you? Ayan. Ayaw. First time. Okay. Okay, can you encourage the person beside you, no? Kasi syempre, yun nga, napakabilis ng panahon, pero we're here, no? Grabe si Lord, no? Kasi pwede pong ang katabi ninyo today, hindi nyo siya katabi for the next Sunday. Tama po ba? Minsan may mga ganon, hindi po natin napapansin, no? Akala natin, nandito pa yung taong yun, pero minsan pala, wala na pala, no? So, may hugot. And gusto ko lang, I just want you to be grateful to your, to the person beside you. So, pwede mo bang sabihin sa kanya, I am grateful that you are still here. Yes, ayan. Oo, yan. Sobrang grateful, no? Kasi totoo naman po yun. Tawa-tawa kayo, pero totoo naman, eh. Okay, so, Chomps, no? So yun nga, marami po tayong pinagdaanan ngayong taon na ito. Hindi ko alam, okay? Hindi ko po alam ang mga pinagdaanan natin for this year. Pero yun nga, nandito na po tayo right now and we are so grateful. No? So ngayon po, ang pag-uusapan po natin, no, may mga bagay sa buhay po natin na para bang hindi natin ginusto na mangyari. Okay, meron bang nakaranas dito na dumating siya sa life mo, hindi yung tao, dumating itong sitwasyon, di ba? Tao din. Okay. Dumating yung sitwasyon
kaya ang kalagayan sa buhay po natin na hindi po natin ginusto. Okay, may mga ganong moment po ng buhay po natin. And sa totoo lang po, no, minsan mapapatanong ka, no, kasi ito pong mga nangyayari na ito, both siya nangyayari for the believers and unbelievers of Jesus. Okay, and minsan mapapatanong ka, ano yung pagkakaiba mo bilang isang Christian? Tama po ba? Kasi parang, oh Lord, sige, lahat naman pala kami ay nakakaranas ng ganito. Lahat po pala kami ay maaabutan, okay, yung ganitong sitwasyon sa buhay namin. Pero ang inaano po natin is that, ano yung pagkakaiba natin bilang isang Christian? Okay, na nandyan po si Jesus for us. And kasi yun nga, ang gusto nga nating iparating is that, yung buhay po natin right now, kasi inassure na ni God yung eternal life. So meron pong mga relationship kay Jesus, inassure po ni Jesus yung eternal life po natin, yung eternity po natin. And so, kasama po doon yung eternal, yung earthly life. Okay, so, minsan, itong mga bagay na to na nangyayari sa atin, pwedeng, nung simula bata tayo, di ba, naranasan nating tumira sa squatters area. Ako po naranasan ko, di lang halata. Pero yes, oo. So, nung bata po ako, no, so, hindi naman pinanganak na mahirap, pero we experience, di ba, ang daming ninakaw ng kaaway. And yun nga po, no, isa po doon, pwede kang nawalan ng tatay, maaga kang nawalan ng tatay, maaga kang nawalan ng magulang, diba? Hindi lang sumakabilang buhay, pero baka meron sumakabilang bahay. Diba? So ito yung mga sitwasyon ng buhay natin na hindi po natin ginusto. Pero dumarating, simply because life happens. And yun nga, kung hindi lang din yon, hindi lang din yung simula pagkabata, pero may mga situation din ng buhay natin na naranasan mo right now. Pwedeng right now, nasunugan ka. Pwedeng right now, nabahaan kayo. Diba? Then yung bahay nyo totally devastated, diba, ng baha. Pwede din nagkasakit ka. Okay? Hindi natin ginusto pero dumating. Okay? Pwede din yung mga na-aksidente ka. Okay? These are the things, situations ng buhay po natin na, yun nga, yung parang mafe-feel mo, di ba? Minsan mafe-feel mo na parang victim. Di ba? Parang ganito ba talaga? Pero yun nga eh. Kaya nga po nandyan si Jesus is for us na makita na kaya niyang baguhin ang buhay po natin dito sa lupa. Kasi minsan, di ba, ang ano lang natin, sobrang heavenly. Di ba tayo na, aantayin ko na lang yung kamatayan ko. Kasi sure naman, di ba, I will be with God forever, for eternity. Yan po yung eternal life. Pero hindi po natin naisip, hindi po natin nakita na kung si God nga, inassure niya yung eternal life natin, eh din lalo na po yung earthly life. Kasi lagi mong sinasabi, di ba, sa Bible din, the soul is more important than the body. Okay? Inuna po na inassure ni God yung eternity natin, yung eternal life. And yung earthly life po, napakaliit lang po niya na part ng eternity. Pero pati yun, inasikaso po ni God yun. Pati yun, inayos po ni God yun. And kaya nga po, yan po ang message natin for today, no? That our life can be transformed by Jesus from what is to what can be. Ready na po ba tayong marinig ang Word of God natin, no, for this morning? Sige, basahin po natin. No? So, our passage for today is in the story of the leper. No? It's in Mark chapter 1. And as you can see the passage, no, Mark chapter 1, nag-i-start pa lang po ang ministry ni Jesus. So sige, basahin po natin. So sabi dyan, Mark chapter 1, verse 40 to 45, or in verse 40, and the leper came to him, imploring him and kneeling said to him, "If you will, you can make me clean." Ayan. So nung lumapit po, so leper, di ba? Ito pong time nila, ang leprosy po, wala po siyang cure. Okay? This is a sickness na incurable po. So, makikita po natin dito, bakit na lang ganito ang gesture ni leper kay Jesus. Basahin po natin ulit ha. Lumapit siya kay Jesus, imploring him, nagmamakaawa, at lumuhod siya sa Lord at sinabi niya, "If you will, you can make me clean." Nakita po natin yung desperation na nung lumapit siya kay Jesus, kasi pwede naman po Lord, alam ko, kaya mo magpagaling. You can make me clean. Pero hindi po. Nandun po siya, nagmamakaawa po siya, at lumuhod po siya sa ating Panginoon. Bakit po? Bakit ganun po ang gesture nitong leper na ito? Kasi during their time, ang leprosy po, incurable. Sa time natin ngayon, di ba? Natitreat na po yan, may antibiotics na. Pero during their time, grabe. Incurable po yan. Tapos, itong sakit po na ito, na-force ka to be isolated. Okay? When we say isolated, ano siya, maraming bagay. Pwedeng socially isolated kasi makakahawa ka. So, kailangan
Layo ka sa pamilya mo, kahit sino. Kasi nga, it's a skin disease. Alright? And then, sabi pa doon, meron pa socially isolated. Financially isolated. Kasi nga, hindi ka rin pwedeng magtrabaho. Kasi nga, yun nga, may sakit ka makakahawa ka Parang COVID no? So, and isa po doon, imagine po ninyo mag-isa ka, pinagdadaanan mo yung ganong sitwasyon, dumating, di ba, sa buhay mo, na-force ka to be isolated. And then gusto mong umiyak, pero wala kang makausap. Tama po ba? Kasi even your family, hindi po natin sila kasama. Diba? So gusto ko po, Horizon Champs, hindi lang i-imagine kung ano yung pinagdadaanan ng leper na ito, but to put yourself on the shoes of the leper. Na bakit ganyan? Bakit ganyan siya na parang, grabe nagmakaawa siya kay Lord, lumuhod siya kay God, kasi sobrang tindi po ng pinagdadaanan niya. Okay, so financially isolated kasi ayun nga po, umaasa lang sila sa charity para rin po silang mga beggar, di ba? And kung may magbigay, sige, pero kung wala po. Yun na po yung buhay nila. So dahil nga incurable siya, mapapaisip ka talaga na ito na to, ikaw mamatay ko na to. At yung leprosy po, ano siya? Tawag ito yung sakit nga, di ba? Ang unang nakikitang sign is sa skin. Okay, merong bacteria, di ba? At yung bacteria na yon ang nagda-damage ng nervous system, and pinaka-sign niya is yung skin mismo. And kung makikita po natin, sobrang hirap. Kasi itong sakit po na ito, hindi ka rin yung mamamatay ka agad. No. It's a slow-moving bacteria. So, para kang zombie on our time. Diba? It's like living dead. So, ganun po siya. Na nabubuhay ka, pero actually, nag-aantay ka na lang ng kamatayan mo. Ganun po katindi ang sakit. Alright? And kaya po, ganyan na lang yung paglapit niya. Ganon din po sa mga buhay po natin. And kung makikita po natin dyan, sabi dyan, if you will, you can make me clean. Lumapit po siya kay Jesus, okay? Naniniwala siya na kaya siyang pagilingin ni God. Tama po ba? Kasi sabi niya, you can make me clean So, makikita po natin dito na itong leper po na ito, desperate. Okay? Pwede po nating i-assume kasi previous passages before, same chapter, and sabi ko nga po sa inyo kanina, Jesus just started His ministry here. And on the previous verses, mababasa po natin dito na si Jesus, nagpapagaling na po siya ng mga may sakit, various kind. So that means, pwede po nating i-assume na itong taong to, may narinig na po siya about kay Jesus. Hindi niya po kilala kung sino si Jesus pero alam niya po na merong nagpapagaling. Siguro nabalitaan niya. Kasi nga, previous passages, sabi po doon, Jesus healed many various diseases. So pwede po nating i-assume na ganun. Kaya nung nalaman niya na ganyan, biruin mo, ikaw ba naman, di ba? Nag-aantay ka na lang ng kamatayan mo, then makakarinig ka na, may nagpapagaling. Sino ba yun? Puntahan nga natin yun. Of course, sarili niya lang kausap niya, puntahan ko nga yun. Kasi nga isolated po siya. Di ba? Kaya ganun na lang po yung paglapit sa kanya. Ano pong makikita po natin dito, champs? Pwedeng sa mga bagay sa buhay natin, meron ka lang matinding pinagdadaanan, pero hindi ka pa rin ganun ka-desperate na lumapit kay God. Are there things in your life na parang hirap ka na? Then you know, at your mind, there is Jesus. Pero, hindi ko alam kasi ako po naranasan ko rin po yung ganun. Parang ini-ignore mo lang yung problems. Hinahayaan mo lang yung problema. Sobrang tindi. Pero ito po kasi, tinan po natin, pwede po nating matutunan to kay leper na sobrang tindi ng pinagdadaanan niya, kaya ganun po yung gesture niya. Are there things in your life na parang hirap ka na, pero hindi ka pa rin lumalapit kay God? Hindi ka pa rin lumuluhod kay God. You just go on with your life. You just ignoring the things happening in your life. Pero si leper po iba. Okay? May mga pwede kasi, champs, pwede po kasi natin tingnan yung version din, yung sarili nating version ng leprosy. What is your leprosy version right now? Pwedeng hindi ganyang katindi, wala ka namang skin disease. Diba? Pero, right now, baka nakakaranas ka ng hopelessness, helplessness. Yan po ang naranasan ni leper. Pero tingnan po natin yung gesture niya, grabe, lumapit po siya kay Jesus. Lumabas po siya. Isolated po siya pero lumabas po siya. Kasi nga, pwede po natin i-assume na narinig niya about kay hindi niya alam kung sino yung nagpapagaling, of course, di ba? Pero nabalitaan niya yan for sure. Kasi nga, sa previous passages. Pero makikita po natin dito, on the side of the leper, lumabas po siya.
Baka ngayon po, meron kang mga nararanasan sa buhay mo, hirap ka na, hindi ka pa rin lumalabas. Diba? Hindi ka pa rin lumalapit kay God, hindi ka pa rin nagiging desperate. O kahit yung simple po na ganito, of course hindi po to simple. Diba? Wala naman po, wala namang struggle na simple, tama po ba? May iba-ibang level lang, pero pwede pong example na ganito. Right now, you feel okay naman. Wala ka namang matinding pinagdadaanan. Pero in your heart, alam mo, hindi to yung life na gusto ni God para sa'yo. Tama po ba? Pero you're doing nothing. Baka hindi ka lumalapit kay God, hindi ka nagiging desperate kay God. Lord, do something. Diba? Do something in my life right now. Baka meron kang mga condition right now, ano man yung pinagdadaanan mo right now na hindi ka, alam mo yun, yung parang, hayaan mo na, yun na yun. Yung tinirahan mo na. Baka meron kang sitwasyon, meron kang kalagayan ng buhay mo right now, tinirahan mo na lang siya. Hindi mo siya pinapansin, okay na to, ganito na to, hindi na ako magbabago. Pero itong leper po, hindi. Baka minsan, inaalaw ni Lord na dumating ka dun sa pinakamalala mo na sitwasyon para maging desperate ka kay God. Pero champs, no, I'm here to encourage you. Pwedeng ka kasing lumapit kay God kahit hindi pa ganun kalala. Tama po ba? Mas maganda nga po yun eh. Diba? Of course, many of us, ako rin po, na-experience ko rin po yung ganyan. Yung parang, alam niyo po yun, yung desperation, talagang lumapit talaga kay God. Minsan, ang hirap. No? Pero, yun nga, kita po natin yung leper. Hirap na po siya. Pero ginamit niya po yun para lumapit po kay Jesus at magmakaawa po kay God. Champs, what is your version of leprosy right now? Maaaring hindi ka parehas nitong nararanasan ito, wala ka naman skin disease, di ba? Ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo ng niyang katabi mo, di ba? Pero deep inside, baka may leprosy yan. Di ba? Yung something na, alam mo yon, yung, ano siya tawag dito, hindi mo lang alam, di ba? Pero yun nga po hindi naman kailangan lumala ka agad Kasi pwede naman po natin gawin is, yun nga, lumapit na tayo kaagad kay Lord. Magmakaawa na kaagad tayo kay God. And tingnan po natin naniniwala po siya na kaya po siyang pagalingin ni God. Hindi lang siya sure kung willing si God na pagalingin siya. Kasi sabi, if you will. See that? Lumabas po siya. Okay? Nag-take po siya ng risk. Tinapangan niya po. Okay? Wala siyang pakailan, di ba, kung anong sasabihin ng iba. Basta ako, nalaman ko, narinig ko. Di ba? Ina-assume natin, narinig niya, di ba, na merong nagpapagaling. And yun po ang ginawa niya. Lumapit po siya kay God kasi hirap na po siya. And yun nga po ang sinasabi po natin. No? Si God, gusto niyang ipamuhay natin yung buhay na gusto niya para sa atin. Pero ano po ang kailangan natin gawin? Number 1, sulat po natin, have the right perspective. This leper, sure ako na meron po siyang right perspective. Okay? Na hindi siya pumapayag kung ano lang ang meron siya right now. Hindi siya papayag na ikamamatay niya na itong leprosy. Na ito na to. Hindi po. Baka ganun po, meron pong nangyayari sa buhay natin right now, hinahayaan mo na lang. Samantalang hindi yan ang buhay na gusto ng Lord para sa'yo. Champs, I encourage you, implore to Jesus. Be desperate enough. Kung kailangan magmakaawa ka kay God and sabihin mo kay God, Lord, I don't want this kind of life. I want the life that you want for me. Kasi yun po yung ginawa ng leper. And tingnan po natin, sabi po dyan, ito pong leper na ito, nagmakaawa po siya kay Jesus, di ba? And binabanggit nga po dito, siya po ay lumuhod. Makikita po natin dyan yung progression. Okay? Baka meron po sa atin, lumapit ka kay Jesus, pero hindi ka naman humihingi. Okay? Hindi ka naman nagiging desperate. O pwedeng humihingi ka, pero baka demanding. May mga ganun po kasi, di ba? The bad side of desperation. Merong, alam mo yung by hook or by hook. Diba? Desperate siya. Pag hindi niya nakuha, magagalit siya, magtatampo siya. May ganun pong uri ng desperation. Pero this leper has the right kind of desperation. Desperate siya na sabihin kay God, Lord, kailangan ko ng tulong mo. Lord, gusto ko na pagalingin niyo po ako. Lord, hindi lang ako sure kung willing ka. Syempre, pag lumapit ka kay Jesus, nakita ni Jesus sobrang nagmakaawa itong leper na ito. Baka marami po sa atin, na hindi tayo ganun ka-desperate. Kaya nga, yung status natin right now, ganun pa din. Champs, I wanna encourage you. Get out of your status quo. Pero ito ang key.
only the desperate can get out of their status quo. Kaya minsan, hindi tayo makaalis kung ano lang yung, hindi tayo makaalis sa sitwasyon na meron tayo right now. Kasi nga, ayaw mo naman lumapit kay Lord. Hindi ka naman ganun ka-desperate. Hinahayaan mo lang. Di ba? Iyon simple po. Simple. Yung relationship po dati kay Jesus, grabe, napaka-maapoy. Di ba? Mahal na mahal mo si God. Dumating ang time, naglaylo, na wala yung apoy ng lamig. Pero hinahayaan mo lang. Hindi mo pwedeng maging desperate ka kay God, sabihin mo kay God, Lord, ayoko ng ganito. Lord, naranasan ko dati yung mahal na mahal kita. Lord, ilalapit ko sa iyo to. Lord, magiging desperate ako to really, Lord, makuha itong buhay na gusto mo para sa akin. Ituloy po natin ang kwento. Sabi po dyan, and the leper came to him, imploring him, and kneeling said to him, if you will, you can make me clean. Sabi po dyan, a leper came to him. This leper came to Jesus. Tama po ba na pwedeng ang nilapitan po ni leper ay mga Pharisee? Pwede. Kasi during their time, okay, maraming tao. Pero this leper, lumapit po siya kay Jesus. Okay? Kasi pwede pong nilapitan niya Pharisee. Ano pong makukuha niya sa mga Pharisee? Kaya ka nagkasakit kasi may kasalanan ka. Pwede po. Condemnation. Pwedeng rejection. Kasi during their time, bawal pong humawak ang mga rabbis, Pharisee, ang mga rabbis ng mga leper. Kasi nga, they are considered ceremonially unclean. Okay? So pwede niya pong mangyari sa kanya yon, makondemn siya, ma-reject po siya, pwede. At ano pong pwedeng mangyari sa leper na ito? Baka magpakamatay. Tama po ba? Kasi condemnation eh. Sino pa ang mga taong pwede niyang puntahan aside kay Jesus? Kunyari lang imaginein mo, hindi si Jesus ang pinuntahan niya. Pinuntahan niya mga faith healers, fake healers. Pwede pong lalong lumala ang kanyang sakit. Di ba? Baka pumunta siya sa albularyo, sa mga spiritista. Naku, pwede pong lumala ang kanyang sakit. Pwede po siyang ma-abuse. Ang pwede niya rin pong puntahan, sino pa? Kapwa leper. Okay? Kapwa leper, sabi ng leper sa kanya, alam mo, wala na tayong pag-asa. Ikaw mamatay na natin to. Ito na yon. Naku, nakahanap ng kaibigan. Pares na tuloy silang loser. Di ba po? Pwede. Pero tingnan niyo po kanino po siya lumapit? Kay Jesus. Champs, right now sa buhay mo, kapag nakakaranas ka ng mga matitinding problema, matitinding challenges, kanino ka lumalapit? Are you going to the right person? Yan po ang ating number 2. Going to the right person or come to the right person. How do you have the life God wants for you? Hindi po sapat na meron ka lang right perspective. Hindi po sapat na maging desperate ka, but you must come to the right person. Kasi pwede pong desperate ka, di ba? Pero pupuntahan mo maling tao. Hindi ganun din. Tama po ba? Pwede tayong hindi gumaling. And yun nga po, ang pwede niya rin, actually pwede rin siyang, ang pwede niyang puntahan si Satan. Pwede po, kasi nandiyan na si Satan eh. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya, di ba? Totoo po, di ba? So pwede niya pong, yun ang puntahan niya. Ano pong mangyayari sa kanya? Pwede po siyang gumaling. Pero kamusta naman po yung kaluluwa niya? Di ba? So, why Jesus is the right person here? Tingnan po natin yung passage Anong ginawa ni Jesus? Verse 41. Moved with pity, he stretched out his hand and touched him and said to him, I will be clean. Okay? Why Jesus is the right person? Kasi kung merong maling tao, right? Kanina binanggit natin yung mga maling tao na pwedeng puntahan itong leper na ito. Pero bakit si Jesus po ang tamang tao? Tingnan po natin yung passage. Move with pity. Naawa po si Jesus at hinawakan niya po itong leper. Tama po ba? Kapag meron kayong mga friends, di ba? Friends, family, pag nagkukwento sila, di ba? Sobrang tindi nung pinagdadaanan nila. Di ba? We can't help but we want to touch them. Tama po ba? Pwede gusto natin silang yakapin. Minsan gano'n, yung parang nagkukwento lang. Hindi naman kailangan ng advice mo. Iba kasi sa atin, nag-a-advise ka agad. Pakwentuhin mo na muna. So, advice ka agad eh. Minsan gano'n, di ba? Minsan, teka lang, hindi ko kailangan ng advice ngayon. Minsan po gano'n, kukwentuhan lang kayo. Tapos umiiyak siya. Usong-uso po ito sa mga disciple maker. Di ba? Nagkukwento lang, usap siya. Naawa ka sa kanya. Di ba gusto mo siyang i-touch?
Minsan nga gusto mo pang yakapin eh. Yun po ang ginawa ni Jesus sa leper na ito. Ano po makikita natin dito? Jesus is a compassionate person. Why he is the right person? Because he is compassionate. Na makikita, kasi nung time nila, bawal mo nga hawakan yung leper, right? Pero si Jesus, hinawakan niya po to. And ano pa? He stretched out his hand and touched him. Isang hipo lang ni God, ay grabe, gumaling na po itong leper na ito. Sabi dito, no? And immediately, the leprosy left him and he was made clean. Why Jesus is the right person? Because he is both compassionate and powerful. May mga tao sa buhay po natin na maaawa sa atin, but they can't heal you. Pwede silang gamitin ni God bilang instrumento, but only Jesus can heal. May mga tao sa buhay po natin na powerful, bibigyan ka ng pambili, o sige, magpagamot ka, punta ka sa hospital. Pero heartless, walang puso. Yung pala, gagamitin ka lang pala para sa kasamaan. Si Jesus po ay both. Itong Diyos na sinasamba natin at pinagsisilbihan po natin, dalawa po ang karakter niya. Mabuti na siya at makapangyarihan. See that? Minsan, tinitake for granted natin si Lord, no? Baka madalas pa nga eh. Minsan di tayo lumalapit kay God, samantalang si Lord maawain. Samantalang si Lord sinasabi sa ni God, anak, lumapit ka lang sa akin. Itatouch kita. And yun nga yung song natin kayo, di ba? Just one touch. Just one word. Baliktad pala. Di ba? Champs, minsan, alam mo that Jesus Christ is the right person. Pero ang turing mo kay Jesus, He is not the first person. Minsan, baka madalas pa nga, siya pa ang last resort. Tayong mga Christian, we have faith in God. Alam natin that Jesus Christ is the right person. Pero madalas sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, huli pa din si Jesus. Ang last resort mo si Jesus. Pag meron kang financial crisis, baka lumalapit tayo una sa Bombay, di ba? Sa 5-6, sila una. Di ba? Naku, iba dyan, imuhipo na. Nagko 5-6 ba? Nagigets po natin, no? Minsan ganun po eh. Parang ang hindi natin alam, si Jesus, very, very available si God. Nag-aantay lang siya na lumapit ka sa Kanya. Diba? Yun po ang nakakalungkot eh, no? Sa panahon po natin ngayon, no? Ang unang pinupuntahan, entertainment. Pag nalulungkot, hindi si Jesus. Samantalang siya, inaano nga sa inigad na, anak, nandito nga ako, maawain nga ako eh. Kasi sabi po dyan, no? Touch Him. Diba? In-stretch out pa nga ni Jesus yung hand niya. That signifies power. Diba? Minsan ang ano po natin, no? Lord, hindi ako lumalapit sa iyo kasi nahihiya ako. Pero isipin po natin champs, kung si Jesus po ay mabuti lang at wala siyang kapangyarihan, anong mapapala po natin sa Diyos na ito? Diba? And kung siya naman po ay makapangyarihan at hindi po siya mabuti, we are all doomed to hell. Lahat po tayo pupunta na ng impyerno. Kasi makapangyarihan lang po siya eh. Pero si God po, praise God. Thank you Lord, you are both. Mabuti ka na at makapangyarihan ka pa. Diba? Ganun po ang Lord na sinasamba po natin. So champs, I encourage you, be desperate, but come to the right person. Come to the right person. And ito na po, ang last po natin. A compassionate person may help, but not only an all-powerful Christ can heal. So marami pong tao pwedeng makatulong sa atin, but only Jesus can heal. Only Jesus is powerful. Okay? Na tanggalin tayo sa sitwasyon na yon, hindi lang tanggalin, pero literally, baguhin po ang buhay natin from what is to what can be. Sige, tuloy po natin ang kwento. Nahil na po, okay? Nahil na po itong leper, and sabi dito, and Jesus sternly charged him and sent him away at once. And sabi dito, said to him, see that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses commanded for a proof to them. Hindi po sapat na meron ka lang right perspective. Do you want to live the life God wants for you? Hindi sapat na may right perspective lang. Hindi sapat.
of course, sapat si Jesus, di ba? Pero kasama po sa proseso ng Panginoon is that come to the right person and of course, you must follow the right process. Ano po ang proseso na pinapagawa ni Jesus sa leper na ito? O, leper ha, punta ka sa priest. Okay? Kasi during their time, pag leper ka, so syempre nakalista yung pangalan mo nakalista yan. O ito, leper ito, ganyan. Ngayon, pupunta ka sa priest para i-present mo ang sarili mo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na gumaling na ako, tapos sasabihin mo lang kaagad sa iba. Hindi. Kailangan magpakita ka sa pari. Kasi pag nagpakita ka sa pari, sila po ang mag-a-affirm. Sila po ang magde-declare na ikaw ay ceremonially clean na. Okay? Kasi ganun, yun po ang pinapagawa sa atin. Kasi they are under law that time. Sa panahon po natin, wala na pong mga pari. Okay? Dito po, merong prosesong pinapagawa sa atin si God. Pag nakakilala ka kay Jesus, merong process na pinapadaanan sa iyo si God. Ganon din po sa atin. Okay? Ang right process ni Jesus dito is that ipakilala niya ang kanyang sarili una sa mga hari. Sa mga pari. Sorry, priest pala, priest. Nagigets po natin ha. So, nung time na to, this is in Mark chapter 1, nagsisimula pa lang po, okay, ang ministry ni Jesus. At gusto niyang ipakilala na siya po ay si Messiah. That I am the Messiah. Na ang Messiah dumating na. Kasi isa sa mga signs ng Messiah is that nagpapagaling siya ng sakit na leprosy. So, papakilala niya. So, ang gagamitin niya bilang instrumento, sino po? Itong leper na ito. And this leper, pinagawa sa kanya ni God to. Ikaw ang gagamitin ko. Maaaring hindi alam ng leper ang dahilan kung bakit to pinapagawa ni Jesus sa kanya. Okay? Tama po din kasi wala naman sa passage Okay? Pero tingnan po natin ano po ang ginawa ni leper. Sabi dito, but he went out and began to talk freely about it and to spread the news so that Jesus could no longer openly enter a town but was out in desolate places and people were coming to him from every quarter. Hindi po sumunod si leper. Okay? Kasi, syempre, hindi po natin masisi. Ikaw ba naman, ikakamatay mo yung leprosy, di ba? For the rest of your life, di ba? You are a leper. Tapos ngayon, pinagaling ka ni God. Kahit ako, lulundag ako sa tuwa. Di ba? Parang, pagsasabi ko kaagad to. Di ba? Baka nga una niyang kinausap pa mga fellow leper niya. Dito, may nagpapagaling dito. Ang pangalan niya, Jesus. Di ba? Syempre, di mo siya masisi. Pero, yun nga po this is the teaching na gusto ng Lord para sa atin. May mga bagay na ipapagawa sa iyo si God. Minsan, hindi mo alam ang dahilan kung bakit sa iyo pinapagawa ni God. Okay? Hindi mo alam ang magiging resulta. Katulad nga nito, ano pong naging resulta? Okay? Si Jesus nasa desolate places na. Okay? Kasi nga, people are coming to Him. Kasi nga, ito nga, di ba? Minarites niya, chinismis niya yung nangyari sa kanya. And I'm sure naman, hindi naman siya pipigilan ni Jesus. Tama po ba? Siyempre, gusto rin naman ng talaga ni Lord na ipagkalat mo pag gumaling ka. Tama po ba? And ganun din po sa atin, no? Pero ang gusto lang sinasabi lang ni Jesus dito is that, anak, pag may pinagawa ako sa'yo, whether alam mo ang dahilan, okay, o hindi, sumunod ka. I ask you to obey. I call you to still obey. Minsan, hindi mo alam ang magiging resulta o hindi, pero inaas pa rin sa atin ni God, sumunod ka. At yun nga po ang nangyari dito. Hindi naman po binawi ni Jesus ang healing. Tama po ba? Kasi po si Jesus, pag binigay niya na, yun na po yun. Di ba? Babawiin ko kasi ikaw nagchismis ka. Ganun si Jesus. Hindi naman po, di ba? Yun nga po ang pinapagawa sa atin ni God. Na minsan, kayang i-overlook ni God yung mga mistake natin. May consequence po Lagi pa rin may consequence. Pero yun nga, minsan, may pinapagawa sa iyo si God. Whether alam mo o hindi, alam mo ang magiging resulta o hindi. Pero ang sinasabi sa atin ng Lord, obey ka pa din. Bakit? Kasi yung obedience mo ang sign ng maturity. Yung obedience mo ang magdadala sa'yo to your next level. Tama po ba? Pag sumusunod tayo kay God, mas nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Okay? So, hindi natin alam kung ano nangyari, pero for sure, di ba, nakita naman natin, hindi binahawi ni Jesus. Kasi ganoon naman talaga si God Napaka-gracious ni God Pag binigay niya na sa'yo, yun na yun Pero sinasabi pa rin sa atin ni God, anak, gusto ko, sumunod ka pa din. Kahit anong maging resulta, sumunod ka pa din. Okay? Kasi yan ang pinapagawa ko sa'yo. Kasi hindi naman tayo si God, hindi natin nakikita yung bigger picture. Pero ito pong si leper, sumuway po siya sa Lord, di ba? Disobedience. Pero kayang i-overlook ni God yun. May consequence hindi po natin alam kung yan nga po yung consequence Okay? Sinasabi lang po natin dito na, wag po nating
ito tolerate to commit mistake. Okay? Ayaw kasi nating ding i-justify di ba na? Ay, okay lang yan. Gracious naman pala si God Hindi po. Si Lord, yes, gracious po si God pero hindi ibig sabihin no na sasadyain mo na magkamali. Tama po ba? Sasadyain mo na mag-disobey. Hindi, mag-obey ka pa din. Diba? Kahit na si Lord ay sovereign, kahit na si God ay gracious, kahit na si God ang nakakaalam kung ano ang mangyayari, basta may pinagawa siya sa'yo, gawin mo. And yun nga po, di ba, perfect example po niyan is yung pinagawa po kila Pastor, di ba, kila Pastor Jason sa Taiwan. Diba? So, ganun lang. Yung anak po nila, 1 year pa lang and 2 months, as we heard kanina. Diba? Pero sumunod po sila kay God. Kasi ganun, hindi po natin alam yung mga mangyayari. Pero yung obedience po kasi natin ang magdadala sa atin sa next level. Yung obedience po kasi natin ang magkukos sa atin to grow and to know Jesus more. Okay? And yun nga, pinapakilala po ni Jesus, nung time na yan, ang kanyang sarili sa mga priests, di ba? That I am the Messiah is already here. Pero ito po, sa panahon natin ngayon, wala nang kailangan patunayan si Jesus. Because He already proved His love for us by dying on the cross. Tama po ba? Yun po ang kanyang ginawa. And makikita po natin dito na, yun nga, isa rin sa mga points po natin dyan, God can overlook our mistakes, but He still calls us to obey. Hindi ko po sinasabi na wala pong consequence. Again, lahat po ng ginagawa po natin may consequence. Okay? Pero the plans of the Lord still prevail. Pero yun nga, ang sinasabi lang sa atin ni God, anak, gusto ko, sumunod ka pa din sa pinapagawa ko. Okay? Si leper po, hindi po siya good example ng obedience. Diba? Hindi naman kasalanan yung ginawa niya. Diba? We can say, diba, it's a mistake. Pero again, ang sinasabi po sa atin ng Lord, anak, gusto ko mag-obey ka. Okay? Kasi itong pinapagawa ko sa'yo, hindi lang to para sa'yo, pero para na rin sa magandang plano ko overall sa buhay natin. And yun nga po, if you want God, diba, if you want to live the life God wants for us, kailangan lumapit ka sa Kanya. Maging desperate ka. You must come to the right person every day ng buhay po natin. And you must undergo or follow the right process. And so, here's our big idea for today. Sabi po dyan, transformation starts with the steps and ends with His touch. Na at the end of the day, okay, si Lord pa rin po ang bahala sa pagbabago sa'yo, sa buhay mo. Pero kailangan mong humakbang. Kailangan mong lumapit kay Jesus. Kung 100 steps yon, yung 99 na kay God na, isang step na lang po ang ihakbang po ninyo. And later po, sa ating sacred space, ito po ang ating, gusto ko champs, pag-isipan po ninyo, yung mga bagay right now, na version ninyo ng leprosy. Ano yung mga bagay right now sa buhay ninyo na ayaw mo yan hindi mo ginusto yan Pero for some reason, you're staying there. Gusto ko, kausapin mo si God at sabihin mo kay God, hingin mo kay God, Lord, I want to live the life that you want me to live. O baka pwedeng ganito, baka marami po sa atin, yung pananampalataya natin, baka wala. Di ba? Baka ayaw mo nang maniwala. Learn from the leper. This leper believed that Jesus can make him clean. Baka marami po sa atin na wala na po yung pananampalataya. Ayaw mo nang maniwala that God can do something right here, right now in your life. Yun po ang sabihin natin kay Lord later sa sacred space. Pag-isipan po natin, kausapin po natin si God, Lord, ito yung buhay ko right now. I know, Lord, this is not the life that you want me to live. Kausapin po natin si God at sabihin po natin kay God, Lord, nagmamakaawa ako sa iyo, lumalapit ako sa iyo right now. Gusto ko, Lord, na baguhin mo yung buhay ko. And later, after po ng ating sacred space, babalik po ang ating worship team and ililid po tayo sa worship. And then I will also go back. Sige po.
Sige po, tayo po tumayo and let us sing this song with faith and confidence that the God that we will sing this song to is good and He is faithful. Na kung ano man po yung mga sitwasyon sa buhay po natin na, yun nga po, yung mga leprosy ng buhay natin. Ang Diyos lang po ang tanging makakapagbigay sa atin ng tunay na kagalingan. Amen. So, let's sing this song with faith and confidence to the one who will heal us, who is good, to the God who is merciful, to the God who loves us so much. Thank you, Jesus. And see that the Lord is good. His love for me never runs out. Come taste and see that the Lord is good. He's always good. Yes, you are, Lord. Forgiveness overflowing. Come now and drink, and you will find He's always good. God, you're always good. Just one word, just one touch from you. That you love me, and you are for me, and you hold nothing back from me. Come taste and see that the Lord is good. Come sit at the table of mercy. Come taste and see that the Lord is good. He's always good. God,
Sige po, church, manalangin po tayo. Father, we thank you so much, O God. Na Lord, habang nabubuhay po kami dito sa lupa, O God, Lord, may kaya kang gawin. Lord, kung meron po sa amin, O God, nawalan po ng pananampalataya, nawalan ng pag-asa, Lord, restore it right now in the name of Jesus. I-restore mo to, Lord God, sa bawat isa sa amin. Kasi Lord, only Lord God, pag meron kaming pananampalataya sa'yo, dun ka po kikilos ng matindi sa buhay po namin, O God. So Lord, restore the faith, restore the hope, O God, ng bawat isa sa amin, Lord Jesus. And right now, O God, as we bless your people, O God, Lord, may your love be upon us, O God. May the grace of our Lord Jesus be upon us. May the communion or the fellowship with the Holy Spirit be upon us, Lord Jesus. As we continue this life, O God, naniniwala po kami, Lord God, nagagawa ka ng matindi, nagagawa ka, Lord God, ng bago, O God, sa buhay po namin, Lord Jesus. And right now, no, church, let's bless the Lord. Lord, lahat po, Lord God, ng papuri, pasasalamat, Lord God, pinakamataas, O God, na papuri ay para lamang sa inyo because you alone are God and you alone deserve our praises. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We pray this in Jesus' name, and all of us will say, Amen. Ayan. So this coming Sunday, next Sunday, we will have our Christmas message. Ayan. So the title is, What is There to Lose? Here in Horizon QC, Pastor Benj. In Horizon Manila, of course, Coach Chris. Okay, so sige po, hanap po tayo ng kapartner natin. Okay, and then, batiin po natin sila, kapartner. Okay, congratulations because success begins on Sundays.